Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. 4 na dating rebelde nagbalik loob sa South Cotabato. 11 loose firearms isinuko ng ilang sibilya. Impeachment case kay VP Sara Duterte, sinertipikahang constitutional ng Kamara. Kalihim ng DFA at DHSUD at 2 bagong commissioner ng COMELEC kinumpirma sa huling araw ng sesyon ng Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong sumuko at nagbaba ng armas ang 3 dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG, isang former violent extremist o FVE, at 10 sibilyan sa Tupi, South Cotabato bilang bahagi ng kooperasyon at suporta sa kapayapaan. Sa isang seremonyang ginanap sa kampo ng 38th Infantry Battalion sa Barangay Cablon, ipinresenta ang 14 na individual at pinagkalooban ng mga tulong mula sa LGUs ng Polomolok at Tantangan at DSWD Region 12 gaya ng mga sako ng bigas sa tulong pinansya. Bukod sa mga isinukong armas ng mga dating rebelde, voluntaryo ring itinurn over ng 10 sibilyan ang 11 loose firearms na itinago nila sa kanilang tahanan. Binigyang diin ni Colonel Ronel Manalo, acting commander ng 1st Mechanized Brigade, ang kahalagahan ng okasyon na oportunidad para pag-ibayuhin ang tiwala, isulong ang katahimikan at palakasin ng komunidad. Hinikayat din ito ang ilan pang rebelde na magbalik loob at makiisa sa pagkamit ng kapayapaan. Inadapt ng House of Representatives ang resolusyong nagsesertipika na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong Pebrero 5 ay hindi lumabag sa 1987 Constitution. Sa huling plenary session bago ang Sine Die adjournment kagabi, pinagtibay ng mga mambabatas ang House Resolution No. 2346 na ginigiit na sumunod ang impeachment proceedings sa Article 6, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution, kabilang na ang paghahain ng unang 3 impeachment complaints. Kasunod ito ng pag-remand o pagbabalik ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment sa pagnanais na masertipika muna ng Kamara na hindi lumabag ang proceeding sa isang seksyon ng konstitusyon na nagsasabing walang anumang impeachment proceedings ang maaaring ihain laban sa parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan ng incoming 20th Congress ng Kamara sa Senado na handa itong ipagpatuloy ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Kinumpirma ng Commission on Appointments o CA sa pamumuno ni Senate President Francis Cheese Escudero ang ad interim appointments ni Maria Teresa Lazaro bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA at Jose Ramon Aliling bilang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD kahapon, Miyerkules, Hunyo 11, 2025. Ginawa ang kumpirmasyon sa huling araw ng 3rd regular session ng ika-19 na Kongreso. Si Lazaro, isang veteranong diplomat, ay formal ng mamumuno sa DFA habang si Aliling ay iupo bilang pinuno ng DHSUD, ang ahensyang nangangasiwa sa pabahay at urbanong pag-unlad. Samantala, kinumpirma rin ng CA noong Martes, Hunyo 10 ang pagkakatalaga kina Maria Norina Tangaro Kasingal at Noli Pipo bilang mga bagong commissioner ng Commission on Elections o COMELEC. Nalampasan ng dalawa ang mga pagtutol sa kanilang pagkakatalaga at magsisilbi sa COMELEC hanggang Pebrero 2032. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.